Taga sa mga Bible na gihatag sa Jepa. Ay gihatag ang Jepa sa ato na Bible, pero New Testament, kalita na po na akong dala. Magpalitag Bible, barato naman ito, gano'n barato sa mga Bible karon no, sa bookstore, so para kuan kita iso, no, kaya ang pulong mo ang kahayag sa mga kinabuhi. Bisag itsaon pa nato mangayong counseling sa palibot. Without the word of God, hindi masulban ang atong kinabuhi Kristohanon. Amen. Pulong naging sa Dios ang antidote sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. So, ato i-open, Psalms 147 verse 2, ingon ang pulong sa Dios. Gitukod pag-usab sa Ginoo ang Jerusalem. Gidala niya pagbalik ang nabihag niyang katawhan. Gitukod pag-usab sa Dios ang Jerusalem. Gidala niya pagbalik ang nabihag niyang katawhan. Dalay ko ng pulong sa Dios. God of new beginning. Dios sa bagong pagsugod. Ang Diyos dili ng Diyos na nagtukod. Apan siya ang Diyos na magpusong balik usab. Dili lang siya Diyos na gapugna, but siya usab ang Diyos na kaya mo pa sumbalik. Sa atong ibasa ng verse 6, napakyas ang mga katawhan sa Jerusalem. Ang mga Israelita kaniya ito igsuon napakyas sa Diyos at ubangan sa Diyos. Apan, iabot ang panahon na ibalik sila sa Diyos. Kitang tanan, adunay mga kapagyasan. Amen. Adunay mga panahon na ma-failure ta sa kinabuhi. Maayo pa itong pagsugod, pero mo end up ta sa dili maayo. Because ang atong kinabuhi is i-process man sa Diyos. So, amen. Apan siya ang Diyos na magpasumbalik. Kung may nga kung pasumbalik, so it means adunay bagong pagsugod kanunay diha sa Diyos. Amen. Nagi kanunay bagong pagsugod. Adunay pagtukod, pagbalik ang Diyos. Ang pagtukod, nagpasabot sa paghatag ng bagong sinugdanan. Kung ang pagpabalik, nagpasabot na naghahatag kinig ikaduhang higayon. Our God is a God of second chances or chances. So, amen. Ang kining nga verse nagpadayag na napamanay paglaog diya sa Ginoo. Napamanay ikaduhang higayon. Napamatay chances, napamatay new beginning. Every day man siya, ginabago niya iyang faithfulness sa itong kinabuhi. It makes it so that every day is an opportunity para i-baguhon, i-rebuild, i-restore, i-realign sa Diyos ang iyahang katawhan. Amen. Ayaw pagka-hopeless, igsuon na ang atong kapagyasan karon mauna na yung atong ugma. But, pinaagi sa nahimo ni Jesus sa cross igsuon, hindi magdetermine ang atong ugma sa atong kahapon o sa atong karon. Amen. Whatever failure nga atong nahimo karon, dili na mo ay atong katapusan. Nuno kong galingon, akong failure karon, dili na mo akong katapusan. Amen. Dili po pasabot nga napakyas ka karon, nagkulang ka karon, nasayop ka karon, mao na gid na imong ugma. So, every day is a new beginning. Diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo na ay pagsugod. Diha sa Ginoo na ay pagtukod. Diha sa Ginoo adunay second chances. So, ang Dios magahatag og bag-ong sinugdanan sa nangaguba. Tukuron niya pag-usab ang nangaguba. Whatever giguba sa yawa, ang Dios di man maguba. Ang yawa naman, trabaho man sa yawa, diba? To kill, to steal, to destroy. Pag-bless kita nga natin Diyos na kaya din ka po mo pasumbalik. Bisan pa man, kung saan pa paguba sa kaaway, so that we are blessed upon knowing this morning nga atong Diyos nga atong Ginoo is not just a God na mo-establish, mo-pukod, mo-build, but siya ang Diyos na mo-ayaw sa Rizon. Dili tamang pakawalang paglaong sa itong kinabuhi. Nabisan pa man sa itong kapagyasan, sa itong pagpalit sa Diyos, adunay bagong pagsugod nga na kanya because kaya ta niya i-restore whatever nga unsa ta nga pagkaguba at ubangan niya niya. Dili lang kay may mga pagkaguba. Ang Diyos makahatag og bagong
sinugdanan bisan pa man sa kapakyasan o kasakitan igsoon. Kung atong kinabuhi karon naguba, pagbati una-una, paglaom, pagtuo naguba, relasyon sa Dios, sa tao, or sa bisan unsa nga sitwasyon igsoon. Ang Dios andam kanunay sa pagpasiguli niya tayo. As we humble down ourselves, diya sa tubuhin na Diyos, kaya niya ipasumbalin ang tanan. Ikaduha ang Diyos, maghahatag ikaduhang higayon. He is the God of second chances, igsoon. Ang katawan kaniya ito nabihag. Wala naman ta nabihag karon physically, pero nabihag ta mentally, emotionally. Doon na tayo mga weaknesses, sala nga nabihag ta igsoon. Ang Dios naghatag og ikaduhang higayon aron sa aron pagpaibalik na nato diya sa iyang presensya. Amen. Si Jesus ang pinaka-good example nagi separate ta balik ni Jesus sa atong relasyon balik ngadto sa Amahan. Hindi na mag-end dito na tayo igsoon. Every day ginapasumbalik ta, ginapalik ta sa Dios, gina-restore ta sa Dios, balik diha sa iyang presensya. Ikatuloy igsoon, ang bagong sinugdanan nagpakita sa gugma sa Dios. Amen. Kay Dios man siya nga may gugmaon, Dios gid siya nga mapagsumbalik igsoon. Dios siya nga mapagsumbalik, kay gugma siya nga nato. Ang pagpanumbalik sa Jerusalem, timaan nga ang gugma sa Dios, wala gayoy katapusan. Amen. Ang gugma sa Dios, sa matagusa ka na to, wala gayoy katapusan. Ang ending, ang gugma sa Dios, sa matagusa ka na to. Muna itong pundasyon sa bago na itong pagsugod igsoon. Atong bagong pagsugod is dili tungod sa atong usog, kundi tungod sa gugma sa atong buhay na Dios. Makabalik ta because gigugma ta sa Ginoo. Dili ta makabalik tungod kay nag-decide ta nga makabalik gyud ta or ibalik ta sa dagan sa itong kinabuhi, but ibalik gyud ta sa Dios because nahigugma siya kanato. Amen. Nahigugma ang Dios kanato. Walay bisan unsang naguba sa itong kinabuhi nga dili niya kaya ayun because naa siya kapasidad na mubag-o, kaya niya ipasumbalik ang tanan, ug siya ang Dios nga mahigugmaon ug tungod sa iyang gugma, kaya niya ibalik, i-restore ang bisan unsang naguba sa atin. Ang bagong sinugdanan igsoon nagpasabot nga bagong responsibilidad. Natutay kaakuhan, pag kinabuhi nga balaan o pagkita sa kahayag sa uban. Kung ang Diyos naghatag og bagong sinugdanan, ito na to angay sayangan. Amen. Gamito na ito nga higayon para ta makabalik sa presensya sa atong buhay ng Diyos. It doesn't mean nga ang Diyos mo restore man everyday. Bahala na lang kung tubutan na ito nga maguba ta. Balik-balik na lang ang pagkaguba. It doesn't mean nga ang Diyos kaya mo pasumbalik sa matagusan na ito, maghatag ng new beginning sa matagusan na ito. Pwede na punta magpa guba-guba sa atong mga kinabuhi. So, again, siya ang Diyos na dili nang mo-build, at siya ang Diyos na kaya magpasumbalik. So, ito bitang mga gugma nga naguba, kadasig nga naguba, pagtuo nga naguba, commitment nga naguba, relasyon nga naguba, paglaog nga naguba, damgo nga naguba o giguba sa kaaway, kaya kaayo ibalik sa Diyos. So, because siya ang Diyos na may kakayanan sa pagpasumbalik. Na siya'y kakayanan. Amen. Bisan po, hindi na ito kaya, pero siya na siya'y kakayanan, kaya niya igsoon. Ikaduha igsoon, ang Diyos yun muhatag ng second chances. Kanunay natong timanan, whatever failure nga itong masinatis itong kinabuhi. How many times maningong dito sa pulong na kapila na matumba ang tao, matarong mubangon siya. Ang Diyos nagsulti niya na because kapalo ang Ginoo nga na siya'y kakayanan nga mupasumbalik. Amen. Siya ang molder sa itong kinabuhi. Siya ang hand na naghimo sa pattern igsoon. Siya ang kaya nga mumulda balik niini. Yung pa sa Ezekiel, di ba, na ako ang nagkupot sa iyong kinabuhi. Kaya na ako gubaon, bumukon, o ibalik na sa pagtukon. Amen. At dunay kakayahan ang Diyos sa pag-restore. Atong tumanan, whatever
nga naguba sa atong kinabuhi karon. Ang atong buhi nga Dios nga itong galagaran, adunay kakayanan sa pag-restore sa matag usa kanako. Dili man na kaya i-restore sa tao, di man na nato kaya sa itong kaugalingon ibalik. But ang Dios aduna siya kakayanan. Duol ta kaniya, balik pa kaniya, dagog pa kaniya, sa ligtas siyang tulong sa iyang mga pamaagi, prinsipyo, tungod kay aduna gid kakayanan. Ang sa iyang mga kayuntang wala na yung paglaong, nga mabalik pa ang atong gugma, commitment, kadasig, ang atong relasyon ng sa paisod. But ang atong buhay nga Diyos na tinggalagaran, aduna siya kakayanan sa pag-restore. Remind yourself, declare to yourself, ang akong Ginoo nga akong galagaran, Diyos siya nga nay kakayanan sa pagpasumbalik sa bisan unsang naguba o giguba sa yawa sa akong kinabuhi. Sa atong komunidad. Kung giunsa na pagguba ang atong ekonomiya karon, kaya na ibalik sa Ginoo. Amen. Doon na siya kakayanan. Presyo, kaya na niya ibalik. Amen. Kalinaw, kaya na ibalik sa Diyos. Purity, kaya na niya ibalik. Kadasig, pagtuo, kaya na niya ibalik because na siya kakayanan. Amen. Sa iya lang punta, makakaplag o pagpasumbalik. Dili sa tao, dili sa paagi sa kalibutan, dili sa idea sa Facebook, dili idea sa bisan-unsang trending or video, but sa iya lang pagkapulong. So, because siya lang ang Diyos na may kakayanan sa pagpahisumbalik. Amen. Ikaduha, igsuon kahatag siya chances. Remind yourself na bisan unsa pa man ang kapakyasan, failure imong nahimo nga nakapaguba sa imong kinabuhi karon si Kristohanon. Ang Diyos nagahatag og ikaduhang higayon. Amen. He is the God of chances. So, dili ta mawalan sa paglaom nga itugtukan at itong kaugalingon nga wala na yo'y kabakuhan, wala na yo'y kaduhang higayon. But every day is a new beginning. Amen. Every day is a new beginning. Ang atong Diyos, dili lang may kakayanan sa pagpasumbalik, but siya ang Diyos na malipay yun sa pag-restore kanako. Malipay yun sa pagpahatag natin ikaduhang nga higayon. He is the God of second chances and so on. Amen. Ikatulo, siya ang Diyos sa ikaduhang higayon. Siya ang Diyos sa new beginning because siya ang Diyos na nahigugma. Amen. Ikatulo, siya ang Diyos na nahigugma kanato. Unang pundasyon sa Ginoo kung anong kaya taniya ibalik because higugma taniya. Kung buot lang igsuon, balikan na to. Ang gihimo ni Jesus sa cross, pwede rin kayo niya pasagdan ng sanlibutan. Diyos na siya, na nasa iya tanan. So may arang, kung dili ta niya ibalik sa presensya sa Ginoo. Kung dili ta niya ibalik sa relasyon nato ni Jesus sa God the Father. But gibuhat niya ang tanan because walay laing rason nahigugma siya kanito. Dili tungod kay nagbuhat ang maayo, dili tungod kay Lord, nag-decide ko, tungod kay ginapuso kita sa Ginoo na ibalik sa iyaha, i-restore tagaag yung beginning because nahigugma siya kanito. So, amen. Ganun, kinanglan kita niya, ayuhon, bisag para nato lisod, bisag para nato mahigo atong garbo, bisag kinahanglan gid nga mo ang kita ni nga process nga naman because kay nahigugma siya kanato, gusto niya mo ang kita ni tanan para lang makabalik ta because nahigugma siya kanato. Walay laing puntasyon ng Dios nga nung gibuhat niya ang tanan. Balibalingon man mo ning New Testament, Old Testament, New Testament, masamarize gid nimo ang Bible magsuon sa usa lamang gid kapulong gugma. Bisan pagbalik ko nimo gikan diri sa history sa pagkabihag ngadto sa Revelation igsuon, wala kay lain makaplagan sa pulong sa Dios. Gugma gyud ang pinaka utlanan sa tanan. Amen. Na nakaya ni Lord overcome atong mga kapakyasan, nganong kaya ni Lord na pasayloon ta, nganong kaya ni Lord tagaan tag second chances, nganong nakaya ni Lord kaluyan ta, pasayloon ta bisan pa man sa kangit-ad sa atong mga nahimo because nahigugma siya kanato. Amen. Unang hinato angay kalimtan na say mo give up na lang sa itong kinabuhi. Maniglek na ito nga nahigugma ng Diyos kanato.
Sayang ba lang sa gihimo niya sa cross para lang talikdan nato tungod lang sa atong usa, ikaduha, ikatulo, milyon ng kapakyasan. Again, ang atong kapakyasan hindi mo determine sa atong ugma. So, ano naman? Because our identity is not in Christ. Bisan kapila ta matumba ang kinabuhi. Ubalik jud ta igsoon. Mo-end up jud ta kang Jesus. Mo-end up jud ta sa iyong ugma igsoon. Ngan pa sa Proverbs, love covers all offenses. Manambihis sa unsa atong ginahimo, unsa atong mga nahimo sa Dios, luyo sa iyang pagkamaayo. Nagpabilin siyang matinud-anon because gugma ang gipaharig sa Dios sa pag-usapan nato. Gugma. Mo pununtanan niya tumaymong kapasikaran igsoon to start a new beginning sa atong kinabuhi, sa pagpasaylo, sa pagpamati sa Ginoo, sa pagdawat sa kabubudbud sa Ginoo, sa pagpahibalik sa matag usa kanato because nahigugma siya kanato sa Ginoo. Nahigugma siya sa matag usa kanato. Wala gyoy higayon nga pasagbot pa sa Dios. Tungod sa kadako sa iyang gugma sa matag usa kanato. Dili gyud talung-an sa Ginoo because of His love. Bisan asa ta mutago, bisan asa ta nga suok mutago, mga tarungan igsuon sa atong mga kinabuhi. Dili gyud ta makatago sa gugma sa Ginoo. We are blessed ngayon ana atong buhi nga Dios. Na siya ang Dios na may kakayanan nga mopahibalik. Siya ang Dios sa second chances. And siya ang Dios na naghatag og new beginning sa atong kinabuhi because nahigugma siya sa mga usapan. Walay rason igsuon nga dili po nato tagaag second chances ang matagusan nato because igugma lang po punta o gitagaan ng punta kaduhang higayon sa atong buhi ng Diyos. So, ikaupat, not just because ang atong Diyos may kakayanan, we have to live a new beginning sa atong kinabuhi, not just because ang Diyos is a God of second chances, not just because siya ang Diyos na naigugma ka na to, but ikaupat and last and so on, because ang bag-ong pagsugod is ang pagpadayag na aduna gyud plano ang Dios nga kita magpadayon sa iyang mission nga gihatag sa matag usa. Sa amo pang giadtuan ni Pastor Isay katong dito ni sa Island Hotel katong last Friday na katong discipleship training sa NBC. Naunsay rason nga nung nahimong panggilikanan aron sa mission nga gitawag sa Dios kanato aron sa pangalagad, aron sa ministry. Nganong nagtrabaho ta aron sa pagpangalagad. Nganong nag-eskwela ta aron sa pagpangalagad. Nganong nagminyo ta aron sa pagpangalagad. Nganong nagnegosyo ta aron sa pagpangalagad. Nganong sa tanang butang nga atong himuon. Naaman gyud ang rason sa Dios nga kita mangalagad. A new beginning igsuon is ang pagpadayag sa Dios na gusto niya padayunon nato ang misyon na gihatag niya sa matag usapan nato. Kaya kung wala pang misyon, pwede naman din i-end up ni Lord ang tanan. But siya ang Diyos naghahatag ng new beginning because gusto niya na ato gid ma-perform ang misyon na gihatag niya sa matag usapan nato. So, may Pilipos, ang sabi na itong misyon, to know God. Ito pa sa Isay, to know God, to be like Him, and to be a testimony sa iyahang pagka-Diyos sa atong kinabuhi. Muna itong misyon kanunay. Muna itaganta ng new beginning, second chances, ganun na siya kakayanan to restore us, nang tagantag ng second chances, ganun igugmata niya. It's because gusto niya mapadayon nato atong misyon na rin nakalibutan. Kaya wala man tanya giluwas aron lang kabaton sa kinabuhi nga hayahay o unsa man nga kinabuhi, but iyatan giluwas sa purpose igsuon nga gitagaan tanyag mission katong ginon na sa Ephesians no nga ang iyang purpose sa itong kinabuhi is to know Him, to be like Him. Di lang para nato mailhan siya nga Diyos siya mabukutan, Diyos siya nga mahigugmaon, mapasayloon, but to be like Him.
to live in Christ likeness. Ang mahimo tang sama niya, mahimo tang mapayusanon sama niya, mahimo tang mapasayloon sama niya. Pinakatuloy igsoon to be a witness. Aning nga kalibutan, to be a testimony na adunay Dios nga mahigugma. Amen. Muna itong message sa atong kinabuhi as an ambassador of Christ. Muna itong message. Diba niyon, adunay tayo main point. Adunay tayo message, adunay tayo main point. And mauna itong living so. Our purpose is to know God. Our main point is to be like Him. And ang ato ang message is ang iyang pag-live sa iyang pagkasiya igsoon. Kanang bang maingan ang Ginoo pinagi nato. Di man makailang kalibutan ko, dili pinaagi nato igsoon. Amen. Dili na ma-demonstrate ang gugmas Ginoo kung dili nato mapakita sa tao. Di ma-demonstrate yung pagkamapasayloon kung dili na nato mapakita sa ating tao. It means gihatagan ta niya igsoon, the bottom line, itagaan ta niya chances aron makapadayon ta sa unahan sa atong pagpangalagad kaniya igsoon. Wala niya tagahit sa chances. He is not the God of a new beginning. Para lang lugar nga ipakita nga astig ka kay nakapadayon kita. Na maay kita kay nakalahutay kita. But adunay purpose si Lord. Kay mo niya ang pinaka bottom line, makapadayon ta sa atong mission igsoon. Amen. Kasi gusto niya mapadayon pa sa unahan. Kitang tanan, doon na maging mga panahon nga kagipapon na tas kinabuhi, no? Tungkol sa itong mga failures, kakulangon, kapakyasan, balik na lang ang failures, balik ang kapakyasan, and so on. But this morning, painumduman na itong kong galingon na siya ang Diyos na dili lang establish apan mupukod pag-usap. He is the God of a new beginning. Every day is a new beginning sa itong kinabuhi. Because siya ang Diyos na naikakayanan sa pag-restore nato. Siya ang Diyos, the God of second chances. Siya ang Diyos na mo-restore nato because nahigugma siya kanato. So wala na lain pang katarungan ng Diyos. Ang i-restore ta kanak kay mas maay ka niya. I-restore ta kanak tungod kay namin nakita sa imo nga wala sa uban. But walay lain rason why kaya ni Lord i-restore ang matagusan nato because nahigugma siya sa tagsa-tagsa kanato. Amen. Wala na lain pa. Ikaupat, because gusto niya makapadayon ta sa mission. How blessed we are na ginakwalify kapunta ni Lord. Amen. Na yan yung gibuhat because He qualifies us dili tungod sa itong quality. Amen. But tungod kay ang iyang gugma, walay katapusan sa itong kinabuhi. So, He give us a new beginning every day because siya ang Diyos na nagugma ka nato o Diyos siya nga nanghatag ka nato niin nga calling so bisan kinsa pamantay. So, dili nato itutok atong mga mata sa itong kaugaling dito siya. Fix your eyes sa iyaha, the finisher of our faith. Dili sa tao, dili sa itong sitwasyon, sa itong kinabuhi, dili sa itong kapagyasan. Itutok nato itong mga mata diya sa Diyos na siya lang ang din ang Diyos na kaya mag-build sa ato. Siya lang ang kaya din na, siya lang ang Diyos na di mausab, siya lang ang Diyos na di mapag-o, di mapakyas sa matagusan na ito ang kinabuhi. So, we are blessed ngayon, ana ang atong Ginoo, na gusto niya na makapadayon ta sa atong calling, sa iyang calling sa atong mga kinabuhi. Dili ka buntagon, remind yourself, Ikson, bisag unsa pa man ang kapakyasan nga imong nahimos kinabuhi, wala kang i-disqualify sa iyo. Dili ka i-disqualify sa iyo. How many times nung makita nato sa mga panahon, sa mga karaan ng karakter kanina ito, kapila na pakyas si John, kapila na pakyas, diba si Pedro, kapila na pakyas, pero wala niya i-disqualify. So, bangon ta diyan sa Ginoo. Kaya gusto sa Diyos nga ipadayon nato ang atong mission. Kaya ang atong mission is to know Him more, to be like Him, and to be a testimony sa iyong pagka-Diyos aming kalibutan. Kung atong i-disqualify atong kinabuhi, mailan pa ba ka ang Ginoo? Amen? Mailan pa ba?
kung i-disqualify na ito itong kaugalingon because sa atong kapakyasan, sa atong choices, sa atong failures, kung i-disqualify na ito itong kaugalingon, napapagay tao ang kalibutan na makailang Ginoo. Wala na. Because kanang ang mission, ihatag niya ka na ito. Kumalik ka sa Matthew, panglakaw ka mo. Diba? Isang niyaw ang may palita. Wala yung great provision sa matagusa ka na ito. Wala siya nag-ingon dito na kung mapakyas ka, ayaw na rin pagpadayon. Wala siya gisumpay dito na ingon na paglakaw, isang niyaw ang may balita, o kung mapakyas ka, ayaw na pagpadayon. Patingon siya, go. Go. Preach the gospel. Disciple. Baptize them. Wala siya nag-ingon dito na kung mapakyas ka, ayaw na. God will never disqualify us in suga. Bisag kung sa mga natong failure sa kinabuhi, hindi kita i-qualify sa Ginoo because He is the God of a new beginning. So, doon na siya kakayanan to restore us. Balik lang ta sa iyong pulong, balik lang ta niya. Balik lang ta sa iyong prinsipyo. Kaduha, He is the God of second chances. Kung ang tao hindi na magatag second chances, ang Diyos makahimo. Amen. Ikatulo, himuon niya na nato because higugmatan niya. Wala nila yung rason. Hindi because kay maayo ka, kay mas lamang ka, but i-restore ka niya. Wala yung rason because He loves you. So, tungod kay higugma ka niya. Hindi ka upat, tungod kay gusto niya, makapadayon ka. Gusto niya makapadayon ka. Unang na yung mga panahon bitaw na kasi matutok na itong mata sa itong kaugalingon, makaingon ta na mawalan ta paglaon. That's the reason why yun siya fix your eyes on me. Itutok na ito itong mga mata sa Diyos. Nga naman, kung siya lagi atong tutukan, makita na ito nga, mapasayloon siya, Diyos siya nga kaya mo restore, Diyos siya nga nahigugma, Diyos siya sa second chances, o Diyos siya nga gusto ta makapadayon. Yung malingon siya, padayon. Kaya ang magpadayon, maulay malos. Wala siya nag-ingon nga, if makorek na niyo mo, ayan na padayon. Wala siya naging ma-perfect na kaya na padayon. Patingon siya, ang magpadayon, maluwas. It means igsuon na sa itong paglahutay, bisan pa man sa itong kapakyasan, knowing the truth that He is the God of restoration, a God of new beginning, gusto niya makapadayon ta sa atong mission. Kitang tanan, wala pa kinatunainan pag ayaw ang Ginoo. At kung magpadayon ka, mas malinahan pa rin kasi. Kitang tanan, hindi pa nato na-possess ang pagka-Diyos niya. Hindi pa nato, wala pa tayo niliwan ka is Ginoo, pero kung magpadayon ka, muliwan ka niya. Kitang tanan, wala pa nakasangyaw sa pulong sa Ginoo. Wala pa nato na-share, napakita sa uban, napilo pa tayo na. Ba't kung magpadayon ka, matestify na ng words mo. Amen. The bottom line is to fix our eyes on Jesus. Hindi sa itong galingon na mapakyason, malapason, so ipakamatyan na niya sa cross. How many times? Ipakamatyan na niya sa cross. Igsuot. Iyan na nang bayran sa cross. Tanan na itong kapakyasan. Manang whatever failures na itong katubang karon sa itong kaugalingon igsoon, let us fight it. Pinaagi sa pagtutok sa itong mga mata diya sa kumbuhin na Diyos. He is the God of new beginning. May kakayanan sa pag-restore. The God of second chances. Ang Diyos nga nahigugma. Wala nila yung rason pa para luwason ta niya because nahigugma siya na po. Ikatuloy igsoon, ikaw pa, because gusto niya makapadayon ka sa itong mission to know Him, to be like Him, and to be the witness sa iyang pagka-Diyos. Atong papangalan tayo sa buhay ng Diyos. Salamat sa Diyos sa bagong pagsugod. Mag-aampo tayo